Kay Soto, big factor nga upang manalo ang Gilas Pilipinas sa third window sa rematch kontra sa New Zealand. Samantalang itong si Justin Brownlee mukhang babantayan na naman at hindi papopormahin ng New Zealand. Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Hindi nga malabong mangyari na manalo ang ating Gilas Pilipinas sa rematch dito nga sa New Zealand. Ang magiging problema nga lang ay home court, baluarte ng New Zealand, ngunit yung level ng laban ay kayang-kaya naman talagang sumabay ng ating Gilas Pilipinas dahil nung second window ay sumabay talaga ang ating Gilas Pilipinas at naging dikit lamang ang laban kontra nga dito sa New Zealand. Muntik pa nga tayong manalo. Ang naging problema nga lang ay hindi natin napaghandaan ang kanilang matinding pinaplano. At yun na nga ang bumulaga sa Gilas Pilipinas. Ang inaasahan kasi nating makakatulong sa atin laban dito sa New Zealand ng ating naturalized player, walang iba kundi itong si Justin Brownlee, ay na nga mismo sa kanilang head coach ng New Zealand na si Coach Jude Flavel. Lahat nga ng game plan ay inilaan pala dito kay Justin Brownlee upang siya ay mabantayan. Almost 80% daw ang plano dito kay Justin Brownlee na punta upang pigilan lamang siya at hindi matulungan ng Gilas Pilipinas, at nagbunga naman ang kanilang pinaplano dahil itong si Justin Brownlee hindi talaga nakaporma at hindi talaga natulungan ng ating Gilas Pilipinas na manalo dito sa New Zealand dahil umiskor lamang siya ng 4.6 rebound at 2 assists. Ang maganda naman yung mga local player ng Gilas Pilipinas ang sumalo dito kay Justin Brownlee kahit na off night siya. Yung mga local player natin ang nag-step up kaya naman hindi tayo natambakan at sinabayan natin itong New Zealand. Kaya nga lang ay hindi pa rin sapat ang lakas ng ating mga local player at syempre kailangan pa rin talaga ng presensya ni Justin Brownlee. Ngunit sa pananaw naman ng head coach ng New Zealand na si Coach Jude Flavel, iba raw sana ang mangyayari kung nakapaglaro itong si Kai Sotto dahil big factor talaga ang presensya ni Kai Sotto at ay naringayan sa naging report. Ang sabi nga ni Coach Jude Flavel, we know Kai Sotto is a big part of the puzzle of the Philippines. He gives them another dynamic. He's very mobile. He gives them another dynamic. When he plays, he does absolutely help them. Alam kasi ni Coach Flavel ang impact ni Kai Sotto, lalong-lalo na nung nagkaharap sila sa FIBA Asia Cup qualifiers kung saan naghalimaw nga itong si Kai Sotto at tinulungan ng Gilas Pilipinas upang matalo ang New Zealand. At ito nga si Kai ay umambag ng 19 points at hindi nga sila makaporma sa lakas at laki ni Kai Sotto. Kaya naman sa paparating na third window kapag naglaro itong si Kai Sotto, magiging problema talaga ng New Zealand itong si Kai Sotto dahil alam nila ang galawan at lalong-lalo na mas nag-improve, lumakas itong si Kai Sotto. Kaya naman malaking problema talaga yan sa New Zealand na kung paano sasabayan itong si Kai Sotto at ang Gilas Pilipinas na paniguradong babawi laban sa kanila. At bukod pa doon, mukhang mahihirapan na silang bantayan itong si Justin Brownlee dahil alam na ni Justin Brownlee ang posibleng gawin sa kanya at paniguradong nakapag-adjust na itong si Noipi at babawian sila sa third window. Kaya naman masasabi kong malaki ang pag-asa ng Gilas Pilipinas na manalo kontra nga dito sa New Zealand kahit nasabihin natin sa kanilang baluarte gaganapin ng laban. Ang importante lang naman ay kumpleto ang pyesa ng Gilas Pilipinas at makapaglaro si Kai Sotto, may chance tayong matalo itong New Zealand.